very challenging. Hopefully, wag naman nating maranasan na lahat. Kasi pag alam mo yung ganun ka, parang ayaw mo na ding iparanas sa'yo. Funny thing is, kahit passion mo siya, No. may possibility na ma-burnout ka pa rin. Especially kung number one factor, environment. If you are new here, I am Josh and I create contents here in this podcast na I think people in their 20s can relate to. In this podcast, I am currently creating a series where I answer questions mula sa mga students ko dati from UP Manila. This episode is an answer to a question from Lars, and his question goes like this: How can I avoid burnout over things that I genuinely enjoy doing? This is a special episode because I invited two of my friends to answer this question about burnout. We filmed this podcast noong pumunta kami sa Uptown VGC sa Las Flores. So, yeah, let's jump into the episode. Hi! So, ako muna yung una magpakilala. I'm Juan Rodrigo Vera Cruz. Dong na lamang po. I'm involved now in plant mutation breeding, some sort of genetic conservation and management efforts. Hi, I'm Adelaide Habana. I'm currently working in agricultural research, specifically sa genetic resources management. So, ang central question natin for this episode is paano natin malalaman kung pagod lang ba tayo or burnt out na ba talaga tayo? Ang una nating question, very philosophical siya. The question goes like this: kung ang success ay kailangan mong maging laging pagod at drained, gugustuhin mo pa rin ba siya? Oh, Kuya Dong. Hala ako. Okay, sige. Ikaw kasi naka-prepare. No. Based daw sa year of sige. birth. Given my experiences before and yung mga nakuha ko up until today, so I think no. Because I'll also try to practice to separate my work and personal endeavors. So as much as possible, I try to have a work-life balance. So it may be challenging, but kung ang kapalit ng success ay mababawasan yung time mo sa family mo, sa other passions mo in life, so I don't think I will pursue that type of success or aim for that kind of success. Because for me, work is just a means to pursue your other passion, and Yeah. so your life should not just revolve in doing your work. So it's just a subset of your life, not your whole life. For me, maghahanap ako ng ibang success. Success, So, iba yes. kasi, parang ginol ko din siya nung Mm. first time ako mag-work ko na or itong recent work ko na okay, gagalingan ko to or what. Pero hindi ko pala kaya kasi nakaka-burnout. So, kahit anong efforts mo to achieve it, kung nababurnout ka, parang hindi mo talaga siya makukuha. Parang hindi siya yung very definition of success. So, siguro yung pagod, okay. Kasi normal naman yun. Kasi sabi nila, there's this saying na when you get tired, you're doing good and you're going to your way to success. But there are different kinds ng pagod. So, there will be happy pagod, parang ganun. So, pagod ka, so pero masaya ka naman. Alam mo yun, minsan parang nagiging numb ka na nga sa pagod kasi gusto mo yung ginagawa mo. Pero may type naman ng pagod na I think this is the burnout na sinasabi nila. Yung alam mo yung sige na pahinga mo siya, naitulog mo siya physically. Pero the next day, bakit ganun? Hindi naman ako physically tired. Pero, but parang nanghina ako, wala akong gana, ganyan. So, you can say na maybe na less motivate ka lang that day, ganyan. Pero, siguro yung mga na-experience ko before ay may part din talaga na kahit denial na ako. So, parang feeling ko na burnout ako, especially siguro yung sa emotional, yun yung pinaka mahirap. Ang funny thing is, kahit passion mo siya, Oo. may possibility na ma-burnout ka pa rin. Especially kung number one factor, environment. Since mga breeding people tayo, phenotype equals genotype
plus environment plus the interaction, genotype, and the environment. So, laging merong factor yung environment dun, which adds on sa point ni Edre na parang that's actually the reason why I feel like burnout and even tiredness, it will always happen to everyone. Kasi, ayun, magandang point yung sinabi ni Edre kanina na kahit na passion mo siya, there will always be a point na you will be tired of something. So, since may mga na-touch na rin kayo kanina regarding your burnout and yung environment nyo and considering the nature of your work as well, kailan nyo nare-realize na hindi lang kayo stressed? Tapos burnout ka na pala. Ano yung itsura or yung pakiramdam na yun for you? Every work na napasukan ko, talagang I appreciate a challenge talaga. Like, pupunta sa field, go, try lang ganyan. Go. Pero may times na, siguro lately, yung parang, hala, ba't di na ako natutuwa everyday? Like, papasok ako, parang, hala, ang tagal naman mag 5 p.m. Yung parang di ko na kaya. Tapos parang may meeting, hala, may meeting na naman. Dito naman. Parang doon na yung parang, hala, ba't hindi na ako nag-enjoy eh? Parang I started out na sobrang hopeful, very passionate sa job. Kaya dun, yun nga, kaya ako nasabi na kahit passion mo or something na you love, kung hindi ka placed sa right situations or pag may sumobra na something. So, ayun. Yun. Yun. Ikaw, Kuya Dong. Ako, at first, hindi ko siya nasasabi agad na burnout ako. Kasi laging at the first time, in denial. Tapos minsan hindi ko siya ma-determine agad. So I think, first time na na-encounter ko na ma-burnout, I think yung sa early career ko, na meron ka ng medical intervention. Okay? So, noon parang nakaka-experience ako ng emotional distress din sa work. And then to the point na Umalis. nag-medicate. Oo, yeah. So nag-medicate ako. Pero hindi naman malala. Pero kasi kapag usually meron ng mga medical interventions, parang feeling ko ang lala. Parang nung una akala lang, parang lasing lang ako or something, ganun. Tapos yun pala, meron ng ibang nararamdaman. So, yun yung one. So, pag affected na yung health. So, number 2 naman na nalaman kong burnout na ako ay iba na yung feeling ko emotionally. Mabigat. There's a time na nag-shutdown ako kasi parang hindi naman process siguro nung utak ko yung nangyayari. So parang sabi ko, I think this is wrong, but this is the norm. So is this right? Parang ganon yung nangyari that time. So usually kasi jolly ako, ang daldal regardless sa maraming ginagawa, kung may problem, minor problem. So usual lang si Dong. Happy lang, madaldal. Pero yung parang nag-shutdown ako, yung sobrang tahimik. So feeling ko yun na yung responses nung katawan. Kasi yung mga of some sort, may minsan din ako, hindi maganda yung mga panaginip ko. Tapos parang lagi mong iniisip, ganun. So, yun yung mga signs. Sinabi sila na yung burnout di lang siya masasolve in like not even a year. Yeah. Can extend. Parang ganun siya. So, I think pag affected na yung health, the physical and the I want to bring up like 3 points from your answer. First, na makita natin yung stage of denial. Ayun yung first part sa answer ko. The next one is yung second guessing. Kasi denial is more of like an emotional battle muna, di ba? Tapos kapag nagsa-second guess ka na, hala, totoo ba to or what? Parang medyo nagiging logical ka na. And yung pinaka-last feeling ko na stage is yung hindi na lang siya emotionally, but even your physical self na manifest na rin dun yung burnout. Considering that, I just want to also let our viewers know that burnout is a process talaga siya. Hindi siya parang burnout ako tas bukas okay na ako or what. So it will always be a process. Yan. Now let's go naman dun sa ano yung parang mga signals yun na kapag meron tong ganito, baka ma-burnout na ako. Ako, parang pattern, napansin ko lang na kapag nawala na ako ng time for myself, talagang yung work ko affected na. Hindi ko na rin siya ma-appreciate talaga. So, lately, yun yung nafe-feel ko yung medyo burnout. So, parang,
ang ginagawa kong remedy, yung waking up at early time para lang talaga may time ako sa sarili ko. So, ayun. Kapag sumobra na kasi, especially sa work, minsan hindi mo naman mapupos eh. Oo. Yung dating ng trabaho, parang hala, Mm-mm. kahit gusto mong maging high performing or maganda yung output mo, pag na-burnout ka kasi. So, like, it's important for me na to have time for myself. Ayun, umikot lang ako, pero yun ang Oo. Yeah, I agree with that. So, ito naman, yung sagot ko, siguro na-apply ko siya the second time I experienced burnout. So, ang nangyari is, sanay ka na normal lang yung buhay. So, mag-work ka, so may time ka pa rin sa sarili mo. But there comes an instance na hindi hindi na set yung boundaries about work and life, parang ganon. So, yun yung I think nasabi ko na burnout yon. Ito yung mag-lead ng burnout. Kasi parang hindi ko siya na-foresee. Kasi akala ko, typical, ito lang yung working place na kagaya ko ng dati, parang ganyan. But then, syempre, di naman lahat pare-parehas. So, iba yung nandito. Siguro, yun yung time na, yun nga, nagka-in denial. Tapos, hindi ko pala na-set na, parang, dun ko lang nalaman na, nawala na pala ako ng social life. Masyado na pala akong nag-a-agree sa parang the way we do things at work. Kasi yun yung naging norm. Parang, okay, so, kumbaga we tend to, Pigilan natin magbanggit ng mga oo, pangalan. over-deliver. Joke. So, we work beyond working hours. So, there might be ganun na time. So, syempre, kapag ganun, nababawasan yung time mo sa sarili mo. So, yun, hindi ko din na-figure out na yung socialization ko pala yung nawala. Then, nung hindi ko na talaga kinaya, yun, lumapit ako sa friends ko. Tapos parang doon ko lang na-realize, kailangan ko lang pala ulit ng mapagkwentuhan. Hindi ko siya na-determine agad, pero nung after the event, doon ko na nalaman na yun pala yung magsasabi na burnout yun. Yun pala. Dapat meron akong na-set na boundaries. Dapat hanggang dito lang. Kasi dito lang naman, ito lang yung naman napag-usapan na. At ayun lang yung binabayaran. Yun lang nasa may ganun. description. Ganun. May naalala ko yung kinikwento ko lang sa'yo nung nakaraan. Yung parang first time ko, like, sobrang on the roll ako, feeling ko sa job. On LinkedIn, on the roll. Wow. You're on the roll. Like, give all the way. Oo, kasi parang feeling ko I'm doing good. Kasi Oo. it's a new job for me, it's a medyo new role. Tapos biglang may magkaka-feedback na constructive naman. Constructive. Pero mafe-feel mo na, wala, hindi pa pala yun enough. Oo. Ganun ako lately. Oo. Parang dami ko nang nilagay. Tapos hindi napapansin yung tama mong ginagawa. Pero kapag may mali ka, Yeah. tapos parang, oh my God, parang, hindi pa talaga ako nag-grow. So parang ang tagal ko na nitong ginagawa. I thought I'm doing good. I thought I'm growing. Tapos biglang, okay, hindi pa pala enough. So lahat ng ginawa ko, walang thanks. Yun, yung something na hindi mo talaga i-expect. Like, don't expect na thank youhan ka. Kasi trabaho mo Or yun. ikaw compliment ka. Oo, pero isa yun actually sa burnout din. Pero nakakababa ng, Self-esteem. yeah. Pero kasi basic etiquette naman sa work kasi to say thank you, at least. And then yung compliment yun. So siguro yun yung more kailangan. Compliment. Pero yun nga eh, like different people, different cultures. Yeah. Hindi mo talaga may expect. So you have to parang strengthen yourself. First, as someone na medyo girly pop, minsan gusto mo lang din ng compliment. To get Yes, you tama. going. Yes. Hindi mo naman kailangan ng grand gestures ng mga awards. Just to, you're doing good today. You're making it fast, more efficient. So I think ako din kasi tinatry kong i-practice. So, as much as possible na makakita ka ng magandang ginawa ng tao. Praise them publicly and then criticize them privately. Dapat ganun. So, easier to be said than done, but that should be the workplace na kinukultivate or ini-aim natin na magkaroon, whether in the government or in other
Yeah, Places. yes. Places. Yes. Actually, nakakatuwa kasi you already Mm. answered my next question, which is Ala. on boundaries. Ay, boundaries. May ganun Yeah. palang tanong. And I am thinking na sabi ko, ano yung common sa mga sinabi nila about boundaries? And I feel like the common denominator between your answers ay time. Time for yourself, na gumigising ka na mas maaga para magkaroon ng time ng devotion. Devotion! Hindi, I mean, personal time with yourself. At yung kay Kuya Dong naman yung, kung sa'yo, bago pumasok sa kanya, dismissal. Yung bago umalis, hanggang dito lang pala dapat. Oo. So, Ay, parang boundary naman when it comes to time na kailangan mong pigilan yung sarili mo na wag mag-overwork. And if there is one thing that I want to commend sa inyong dalawa, it's that meron kayong effort. Oh. Wow. no. Kasi, Thank you. you know what? It It is, compliment. Kaya Yeah. maganda tong boss Oo. eh. Sabi ko na, ito na yung ano na Hindi. NGO na. kasi, anong tawag dito? It's an effort to build sa yung sistema na gumising ng maaga para lang magkaroon ka ng time sa sarili mo. Kasi tama yung sinabi mo kanina na hindi mo talaga madadala hindi mo makokontrol yung daloy ng trabaho. Kumbaga, permanent na meron talagang pupunta sa yung work. Pero what you can control is how you manage your life. Kaya yun, waking up early and also still having time with your friends and family na parang, okay, kailangan ko lang palang kumausap ng tao para medyo gumaan yung phase na to ng life. Ano sa tingin nyo yung specific na nakatulong sa inyo dun sa season na yun na makarecover at makasurvive? Malaking factor yung friends and partner by that time. So, hindi mo, kasi yun yung time na malabo, bakit parang I know this is wrong, but this seems right because this is the norm. Parang ganon. So, hindi ko matolerate. So, ayan ba yung kasi nakaganito? Spider-Man. Hindi parang, ayan yung time na ang tendency mo is to overwork. Pero Yeah. dahil ayun yung norm within the culture of the place, of the Yeah. environment, parang okay lang to, ganun. Oh, so, Okay. yun yung, ako, okay lang sa akin, a few times, but not all the time, siguro. Oh, Yun may yung, times. kasi I think, meron din ako kasing impression na when you do overwork often, ibig sabihin hindi din tayo nagsiset ng goal ng tama. Hindi tayo nagsiset ng goals ng tama. Kaya I really don't want to practice that kasi yun nga, nababawasan din talaga yung time sa family. And siguro, yun yung kasi nalilinawan ka pag nakikipag-usap ka sa tao. Yes, Dong, parang tama naman yung point mo, ganyan. Hindi nga yun, so, yung validation na gives clarity, validation and clarification about the matter ay mahalaga. Kasi, nung nalaman ko na, yun kasi nga in denial, nalaman mo na yun na yung sitwasyon mo, mas nakagawa ka agad ng action on that. So, yun na, parang, after that, nalaman mo na, ask ka na ng permission, this is only my limit, hanggang dito lang po, parang ganun. Kasi yung mga ganong bagay, mahalagang alam din nung mga tao yung boundaries mo, hanggang saan lang yung negotiable for you, yung healthy for you. Kasi kung hindi mo din naman sasabihin sometimes, they will just assume that that's okay. And they will go their own way. But we have different lives, so we should do, or at least have a common ground the way we do things, whether it's work or maybe family or something. Because hindi lang naman work yung nagko-cause ng burnout. Might be in the family, relationship. But the way I answer is mostly on my career. So thankful naman ako na both all my relationship, friends, family ay wala namang problem. So that's a very good thing that really helps me cope up kung ano man yung na-experience ko na yun. And one thing lang din na maganda na nalaman mo na yun. Kasi the next time, you will can
totally prevent it from recurring. So parang, so mostly, yun lang yung time na sana wag naman na ulit. Pero siguro kung meron man yung parang kagayang same experience, medyo na-handle ko na ng mas, Marunong ka na. yes. Yeah. So parang mani-mani na lang sa'yo. Kasi alam mo na eh. Mahirap, sobrang hirap yung yung in denial stage. Mm. Lost ka, hindi mo alam talaga. Paano kung Naiiyak. Hindi, wala, pwede wala lang. Hindi pa to- Diba? Achat. Hindi pa to the buzz. Hindi, parang Joke. lang, tinay ko lang i-imagine yung time. Kasi hindi ko malilimutan yun eh. Yung first and second. Never ko naman. Kasi parang, yung isa, bago ka lang, takot na takot kang umalis. Mga ganun. May mga ganun. There's the fear that will hinders you from escaping to the situation. But then, once you know the problems, hindi naman pala eh. Kasi okay, then tatapang ka na, then you will escape. And then, it may not totally resolve the problem, but at least, you escape sa sabi nga nating unwanted environment. So, yung mga ganun, yun lang. Na-realize ko na kapag nasa office ka, like, take time for yourself kahit hindi pa break. Yung kasi hindi naman ibig sabihin na andun ka nakaupo ng 2 hours, 3 hours, may nagagawa ka. Minsan nga hindi na siya productive eh. Actually, yung parang may nagawa akong task, tama na, hindi na kaya. Yung parang breather, tumayo ka, kumuha ka ng tubig or what. Like, don't be ashamed to be human. Yeah. Anchoring on what he said about sa kanya socializing with people, talking with people. Ako naman, more on hobbies. Pero lately ko lang na-realize, oh my gosh, I'm an adult with money. Hindi naman sobrang money, pero money I can spend to maging barista, mag-make up, Yeah. or like mag-driving lessons, mga Yeah. gano'n. Yung parang mga ganong part na invest on yourself also. Yeah. Hindi lang, kasi it doesn't help na especially sa mga people na mag-agriculture, may times na mapupunta kayo sa mga liblib na lugar talaga. So parang, girl, pag weekend, treat yourself talaga. If I'm gonna summarize, Chat GPT. Chat GPT ba? Ay, wait lang. Mag-add pala ako. Do you want it- Bago ko mag-summary. do you want it to make it? Do you want to make it more conversational? Tailor it. Tailor it to your own Tailor it. benefits. I'll go. So, let me add. So, yun, I think also, rest is part of efficiency. So, Yeah. as long as, ka pa naman, you're on track on how to be output driven. So, rest is definitely okay. Yeah. And, yung isa naman ay, yung sabi mo? Anchoring. Hobbies. Anchoring on this. Hobbies. Basta yun. Hindi siya nakapupunta sa anchoring. Anchoring. Wow. Parang gatas. Kaya sa part na Gravitating. Gravitating to what we have discussed. what it underscores. Facing the modern world has become a mainstream phenomenon for all of us. Ayun yung memorize kong intro ng editorial writing ng grade 10. Uy, nakapunta ako ng regional noon. Wow. Dahil din Kudas. saan. Ayun, alam ko rin isa kong second Oh my God, point. sige. Ang dami ko Sabi ikakat, niya, ha? investment is worth it, especially if you are trying to do it for yourself. Oh. Walang Eh, talo sinamarize mo na yung sasabihin? Oo, walang talo pag Ay, yung sasabihin ko eh. Oo, walang talo kapag sa'yo ka nag-invest or sa tao ka nag-invest, sa ibang tao ka nag-invest. Kaya Walang okay lang talo pala yun. yung in-invest ko sa makeup. Oo. Kasi sa'yo yun. Oo. Whether you're acquiring skills or a new Oo. talent, Yeah. perfecting a new sport, an art, yung mga ganon. Si Walang talo. badminton naman. Oh, syempre. Di ba? Parang- Ngayon ko lang parang yun pagpiprito na-appreciate yun, talaga, no? kuya. Alin? Yung mga ginagawa mong pagtatakbo, paggaganyan. Actually, the reason why I get into sports is because of stress. Yeah. So, yan. So, okay. Let's give the floor to Na para bang, our host. Na para bang Parang co-host. yes, Co-host. partner. Nakakainis. okay. Hindi, like, I really love that you both pointed out the value of self-care, not only like mentally but even physically. It is one of the things talaga na feeling ko
most of the time, nane-neglect siya, lalo na in the working era, in your working, na parang, Parang grind lang. oo, Yes. it will really take a lot of time for you to take care of yourself. Kaya hindi rin siya dapat madaliin. And I feel like one of the things that will really matter are the people around you, the people that you surround yourself with. Yes, Na- you are the sum of the people around you. Oh, raised to the So if square you root want to be good, make sure you surround yourself with good people. with good people. Yeah. Totoo. Paano kung wala kang choice? Ayun lang. Hindi, Come on, totoo nga. kitty. Ikaw, like, paano if, Wala, kailangan mo lang, you have to try to show them how to be good. At least that's one thing that you can do for them. Pero kung hopeless na yan, wala tayong magagawa. It's just that, wag ka lang papakain sa system. Pero yun sana lang, everyone has a choice because nowadays, choice is a privilege. So, sometimes, di ka makaalis ng school kasi maybe you can't afford another institute or private institute that could provide the environment that you want or a work that is more convenient for you, that is not emotionally draining or something. So, sana lang, may choice lahat. And kung wala man, they could, Lord, ikaw nang bahala. Please provide them. Pinagdasal na lang yung mga Hindi kasi mahirap. Not all of us have religious belief. Pero mahirap kasi pag parang wala kang choice, hindi ka pwedeng umalis agad. Yun yung ipagdasal na. pero yun, sana lang yung mga taong maka-experience ng ganun. Meron silang choice, masolve nila agad, wag na silang mapuno, mag-name. Yun yung hirap kasi. Siguro magandang prayer yung strengthen yung mental Yes. health nila, emotional capacity, ganyan. Yun na lang talaga, mag-prepare na ako. True yun. No joke, but yeah. God truly helps. Yeah? Yes. Bakit parang joke? I'm really... Ito si Eden. Papa Jesus. Papa Jesus. Ito nga eh. Closing prayer na tayo. Uy, just hindi pa. Father Dom. Closing remarks sa amin. Uy, wag. Tama na. Erase. Oo nga, sorry. Ano pala Sa'yo yun? taga. Siya taga-pray sa amin. Father Dom. Uy, That was a good discussion. I love it. Last, and just to end our episode, tapos na. yeah, Ito lang. in like one sentence, Ano yun? Inuwas sentence ang Twitter. hirap. Ilang characters lang. and then like ano lang, like if you're gonna summarize yung kung may tinuro ba sa inyo yung burnout na hindi mo matututunan kung hindi mo siya pinagdaanan, ano No. yun? Matututunan sa burnout. Feeling ko, super, sa pinag-usapan natin, super clear na talaga yung time for yourself. Like, ngayon ko lang talaga siya ginagawa. Kasi parang in a way, inabuso ko sarili ko for the career. Kasi, alam mo yun, as people na galing sa UP, parang very defined tayo by what we can do sa career and stuff. Not realizing na nauubos ka na pala. So, yun is something that I learned. Okay. So, ako naman, sa burnout, it's good to deny it first, but know what causes it and face it head on. So, that's the time that you will able to fully escape the situation. Yun yung naturo sa akin ng burnout. Very challenging. Hopefully, wag naman nating maranasan na lahat. Kasi pag alam mo yung ganun ka, parang ayaw mo na ding iparanas sa iba. So, I always give tips to people. And that's the reason why I have this podcast. It's for you guys to also learn from people like us na pinagdaanan na yung mga ganitong mga stuff, ganyan. Sabi nga ni Kuya Dong, pwede mo i-deny, but you must know kung ano yung nagko-cause ng burnout mo, and then attack it head on. And sabi naman ni Edre, through the process, you need to have that time for yourself in order for you na mas maalagaan din talaga yung sarili mo kasi kung hindi mo aalagaan yung sarili mo, walang magtatrabaho bukas.
Very true. 'Di ba? Kasi kapag physical na yung inatake, kahit na gaano karaming trabaho yung ibibigay sa'yo, hindi mo na rin siya kaya. Parang gano'n. Mag-talk ka nga sa amin. Oo. Parang ayun na naman yung pwede mo i-play Nag-challenge. ito. I-play mo na lang itong podcast. Yun ang outlet is sa big screen yun eh. Thank you very much for listening. Thank you very much for taking that step na i-improve yung life nyo. And if you are not hearing this often, just know that as your friends, we love you and we are here for you and we believe in your capacity to magbayad ng Mirage. Oo nga. Pinagpapatayan kami ng Hindi kasi ending na daw. Okay. We believe in your capacity to survive this current season that you are in. And since you are someone who wants to improve the quality of your life through listening sa podcasts like this, we think you will like this video. Oh. Again, thank you very much for listening. Tara, let's navigate our 20s together. And I will see you in that next episode. Ba't para 40 ka na? Therapist. Tara, let's navigate 20 our... to 30. Yeah. Inclusive. Tara, let's Range navigate choice. life together. Yeah. Hindi ba ako tuloy yung ano? I'll see you in the next episode the moment you hit play. Bye.